So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, pahiya na naman po again and again and again itong kampo ng kadiliman, especially na itong si Harry Roque at ng mga ulugok na vloggers na tuwang-tuwa na nanalo itong si Donald Trump na kesyo mas close daw po ni former President Duterte itong si Donald Trump. Kung kaya't kailangan daw pong gumawa ng paraan ni President Marcos, gumawa ng way. Oo, mga minamahal, para mapalapit, para mas maging close itong si PBBM dito kay Donald Trump. Kasi may posibilidad daw po mga minamahal na bumagsak daw po ang ekonomiya ng bansang Pilipinas dahil nga daw po mas close itong si Duterte at itong si Donald Trump. Kumbaga parang hindi daw tayo papansinin, etsyapwera na daw po tayo. Yan po yung gustong palabasin ng mga DDS na walang silbi itong si PBBM. Mas close ni former President Duterte itong si Donald Trump. Like ako, nagtaka nga ako mga minamahal kasi bakit ganon yung way nila na magsasabi na close daw, nung panahon na yun, si former President Duterte ang presidente. At beside mga minamahal, paano sila naging close? Minumura nga at galit sa Amerika itong si former President Duterte. Di ba? Nagko-contradict yung kanilang mga sinasabi. Meron bang close na galit ka sa bansang yan? Ganun ba yung ibig sabihin nyo ng close? So ngayon nga po mga minamahal, pahiya yung mga gumagawa ng kwentong barbero. Bakit? Kasi ito, basahin natin yan Pasensya na kung baliktad. Kasi naka-mirror yung camera natin. Ang sabi dito, PBBM at US President-elect Donald Trump nagkausap sa telepono ngayong araw, November 19 o kahapon po yun mga minamahal. Nagkausap po itong si PBBM at itong si Donald Trump. Ngayon, ano yung pinag-usapan nila? Nagkausap sa telepono ngayong araw sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President-elect Donald Trump kung saan ipinaaabot ng Pangulo ang kanyang pagbati sa pagkapanalo ni Trump sa nagdaang US presidential election. Sa ambush interview sa Catanduanes, sinabi ng Pangulo na tinalakay nila ang alyansa ng Pilipinas at Amerika at ang pagnanais na palalimin pa ang relasyon nito. Mga minamahal, ano yung masasabi nyo dyan? At saka beside, kung hindi tayo gusto ng Amerika. Hindi ko naman sinasabing gusto tayo ng Amerika. Pero yung punto dito, kung ayaw ng Amerika kay President Bongbong Marcos, hindi sana magdodonate niya ng $1 million para sa mga nasalanta ng bagyo dito sa Pilipinas. Magkano yung $1 million na yan if you will convert into peso? $1 million times 58 ang piso, 'di ba? 58 million. Hindi magdo-donate mga minamahal ng $1 million ang United Nations, ang USA dito sa bansang Pilipinas kung galit sila sa ating presidente. So, hindi po magiging reason si PBBM sa pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas at ng relasyon ng US sa Pilipinas. Kung magagawa-gawang kwento lang po yan ng mga DDS para nga po yuraki ng imahe ng ating presidente. Kasi dyan sila magaling sa paninira. Alright, meron video. Panood ko sa inyo. Ano lang to, 32 seconds na video. Panoorin ninyo. Agi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakausap niya sa pamamagitan ng phone call sa United States President-elect Donald Trump. Ayon sa Pangulo, ipinahayag niya kay Trump ang kagustuhan ng bansa na mas lalo pang patatagin at palalimin ang matagal na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Dagdag pa niya, plano niya ring personal na makipagkita kay Trump sa lalong madaling panahon. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit niya ni Trump ang dating unang ginang si Imelda Marcos dahil kaibigan niya ito at kinamusta. Binati
binati ni Donald Trump itong si First Lady, former First Lady. Uy, ngayon ko lang to na mga minamahal kasi ngayon ko lang din to pinlay yung video kasi para magkaroon tayo ng same reaction. Uy, binati ni Donald Trump itong si Imelda Marcos, former First Lady Ma'am Imelda, respected Ma'am Imelda Marcos. See, paano nyo nasabing hindi close itong si PBBM at magiging meet siya ng pagbagsak ng ekonomiya, yung unang ginanga kilala ni Donald Trump. Ulitin natin yung balita ulitin natin. Agi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakausap niya sa pamamagitan ng phone call si United States President-elect Donald Trump. Ayon sa Pangulo, ipinahayag niya kay Trump ang kagustuhan ng bansa na mas lalo pang patatagin at palalimin ang matagal na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Dagdag pa niya, plano niya ring personal na makipagkita kay Trump sa lalong madaling panahon. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit aniya ni Trump ang dating unang ginang si Imelda Marcos dahil kaibigan niya ito at kinamusta ang kanyang ina. Suportado naman. Kaibigan pala ni Donald Trump itong si former First Lady na si Ma'am Imelda Marcos. See? Ganyan ba yung sinasabi niyong hindi close? Ganyan ba yung sinasabi niyong magiging mitya, magiging banta ng pagbagsak ng ekonomiya? Sinabi na mismo ni Donald Trump na kinakamusta niya itong si FL Imelda Marcos dahil naging kaibigan niya ito. Tapos pinipilit dinidikdik ng mga DDS na mas close daw po itong si FPRRD at itong si Donald Trump. Maybe magkaibigan, pero yung sasabihin close, napaka-assuming naman ninyo kung ganun. Sasabihin yung close kahit hindi naman, napaka-assuming naman ng dating ninyo kung ganun. Yung perception ninyo, malamang magiging close yan, presidente. Itong si former President Duterte noon. 'Di ba? So, natural, kino-communicate niya yung mga, syempre, mag-uusap din at the end of the day, mga minamahal, yung mga presidente sa presidente. Alangan naman kausapin ng presidente yung si ganito, ganyan lang, o paano maihayag yung kanyang balita. Yung presidente yung isa sa pinaka-powerful na tao sa bawat bansa. 'Di ba? Iba talaga tong mga itong mga alipores ni ni Digong, kung ano-ano na lang yung naiisip. Alright, mga minamahal. So, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.